Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Saul. Taong 1991. Santa Fe, Bantayan. Nang mga panahong ito, nasa 23 anyos na si Saul. Isang matipuno, may katangkaran at napakarelihiyoso. Sa katunayan, may dala ito palaging maliit na Biblia araw-araw. Tila sasali sa isang seminaryo para sa pagkapari. Isa itong residente sa Bukiran ng Cebu. Nagkatrabaho bilang supervisor sa isang malaking kumpanya sa lungsod ng Lapu-Lapu. Isang kasamahan sa trabaho na taga Santa Fe ang nag-imbita sa kanya na sumama sa bahay nito sa susunod na linggo dahil fiesta. Nagkataon din namang may nakatalagang vacation leave si Saul, kaya dali-dali itong pumayag. Ilalaan niya ang araw ng pahinga sa pamamasyal sa lugar ng Santa Fe, Bantayan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang Santa Fe ay mayaman sa kalikasan lalo't patungkol sa karagatan. Napakaraming magagandang baybayin at pasyalan sa maliit na isla na ito. Matagal nang gustong mamasyal ni Saul. Binata pa ito at malaya sa kung anong gagawin. Walang hilig sa babae at ang pinagkakaabalahan ay pagtatrabaho at makatulong sa pamilya. Mukhang hindi ako makakatanggi dyan, Luis ah. O sige, kahit papano mawala naman yung stress sa trabaho. Ipasyal mo ko dun ah. Wika ni Saul sa kasama sa trabaho na si Luis. Napatango naman ang kausap at sinabi nitong may iba pang kasama. Sasabay sa kanila ang nobyo ng kapatid na taga Palawan. Ganun ba? Ako lang ba ang taga rito na sasama? Teka, may ibang katrabaho naman ah. Bakit hindi mo sila subukang imbitahin? Tanong ni Saul. Ayun nga eh. Ikaw lang ang hindi tumanggi. Lahat abala sa trabaho at ayaw magliban. Tugon ni Luis. Kaya makalipas ang isang linggo. Araw na ng liba ni Saul at inaantay niya sa Mandaue si Luis. Isang kanto ito papunta sa AS Fortunata Street. Hindi pa uso ang cellphone na mga panahong yun. Kaya hirap pa ang komunikasyon. 2 oras itong nag-antay bago pa dumating si Luis. Ipinakilala nito ang nobyo ng kapatid. Jeff ang pangalan at may kasama pa itong isa. Ano nga pala? Ano nga bang pangalan nito, Jeff? Tanong ni Luis sa nobyo ng kapatid. Sabi naman ni Jeff, Carlos at kapitbahay niya sa boarding house. Matapos yon, bumiyahe na sila papunta sa terminal. Napakatahimik ni Carlos. Kung kumilos pa ay napakawirdo. Paano ba naman? Sa tuwing tititigan ito sa mata ni Saul, yumuyuko at malikot ang mga mata. Hindi naman niya pinagtuunan ng pansin. Abala siyang kausap si Luis habang nasa biyahe. Hapon na nang makarating sila sa daang Bantayan. Sasakay pa sila ng pamboat upang makatawid sa isla ng Santa Fe. Ganun pa rin ang kinikilos ni Carlos. Hindi mapakali at panay ang buka ng bibig na tila may sinasabi sa sarili. Hanggang sa makadaong sila sa isla. May kalayuan ang bahay ni Luis. Lumakad pa sila ng halos 3 kilometro bago makarating. Gabi na at bihira na ang habal-habal. Malapit sa dagat ang bahay ni Luis.
ngunit nasa ibabaw ito ng pampang. Isang payak na tahanan. May kalakihan at gawa sa kahoy na tipikal na makikita natin sa probinsya. Ang nanay na lang pala ni Luis ang nasa bahay, maging ang kapatid nitong babae. Kagad silang inasikaso na makapagpahinga pagkatapos. Jeff, mawalang galang na sa'yo Bakit? Parang sobrang tahimik naman yata ng kasama mo. Tanong ni Saul kay Jeff, na ng mga sandaling yun ay nasa beranda ng tahanan habang naninigarilyo. Baka naninibago lang. Akala ko nga hindi sasama Hindi kasi siya sanay sa pamamasyal. Tugon ni Jeff. Hindi naman nagsalita pa si Saul. Ang pinagtataka niya lang ay kung kausapin naman ito ni Luis ay nagsasalita. Pero sa kanya, pansin niyang naiilang ito. Magpaganon pa man, iniisip na lamang na baka nahihiya nga ang tao. 2 araw pa bago ang fiesta. Kaya naman may mahabang panahon pa si Saul na makapamasyal. Kinabukasan, nilibot ni Luis si Saul. Samantalang nagpaiwan naman si Jeff dahil may kinakatay itong kambing. Kasama niya sa pamamasyal si Carlos. Ang sarap ng pakiramdam ng binata ng masilayan ang napakagandang dalampasigan. Puti pa ang buhangin na tila nasa Boracay. Pansin niya pa rin ang kinikilos ni Carlos na tila naiilang talaga ito sa kanya. Kaya naman, napilitan na siyang kausapin ito, pero sa pamamaraang alibay. Ang ganda ng dagat dito, no? Di ba, Carlos? Damang-dama mo yung probinsya. Nga pala, saan ka ba nagtatrabaho? Tanong ng binata. Hindi kaagad nakapagsalita si Carlos. Tumingin pa ito sa isang banda at halata sa mukha ang malalim na iniisip. Sa construction. Di kasi ako nakapag-aral, sir Kaya ito lang ang inabot ng buhay ko. Tugon ni Carlos. Napakunot naman ang mukha ni Saul at naisip kagad kung bakit nahihiya sa kanya si Carlos. Marahil na ikwento ni Luis ang patungkol sa kanya na isa siyang supervisor kaya nahihiya ito. Ano namang meron doon? May trabaho, marangal tsaka nakikita kong naiilang ka sa akin Huwag kang mahihiya. Hindi din naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Nagkataon lang na nagustuhan ng amo ko yung pagtatrabaho ko. Kaya ako na-promote. Wika ni Saul. Hindi naman doon, sir Kasi, ang hirap ipaliwanag, sir. Basta. Tugon ni Carlos. Hindi naman nagsalita pa si Saul. Marahil nahihiya nga lang ito sa kanya. Nang makauwi sila ng tahanan, luto na ang kalderetang kambing. Gutom na si Saul kaya bumanat kagad ito ng kain. Subalit sila lang ni Luis ang kumain ng kaldereta. Habang si Carlos naman, nagtitiis lang ito sa kanin at kaunting tubig. Yung simpleng hinala niya kay Carlos na nahihiya lamang. Binalot na mga katanungan ang isipan. Paano ba naman? Kagad niyang naalala ang sinabi ng ama. Aswang ang taong hindi kumakain ng may mga rekado. Dito na kumabog ang dibdib ni Saul. Sumimple siya ng tingin kay Luis at siniko ito. Nais niyang sabihin ang tungkol kay Carlos, ngunit kagad itong naudlot. Halong kaba at pagkalito ang nararamdaman ni Saul. Naisip din niya na baka mali lamang siya ng hinala. At kung totoo man,
baka magkatakutan at mas lalong ikailang ni Carlos. Maaari ding magdulot ito ng masamang pangyayari. Kaya naman, isinarili lamang ito ni Saul. Kinimkim ang lahat at pinilit na maging kalmado. Kinagabihan, maagang natulog si Luis, habang si Jeff naman ay umalis ng tahanan. Hindi niya kasama ang kasintahan. Noong mga sandaling yun, nasa beranda si Carlos. Nakita niya itong nagpapabalik-balik ng lakad na tila hindi mapakali. Inobserbahan lang ni Saul ang mga kinikilos hanggang sa may dinukot ito sa dibdib. Isang itim na medalyon at bigla ang hinalikan. Nanlaki ang mga mata ni Saul. Inisip niya na baka ilang sandali lang ay mag-aan yung aswang na ito. Lalo't alam niyang ang isang aswang ay may isang tangang bertud. Dito nanggagaling ang kanilang lakas. Kinuha ni Saul ang maliit na Biblia at inusal ang mga kataga ng Diyos tungkol sa pagtaboy sa mga kampo ng dilim. Ilang sandali lang, nilapitan niya si Carlos at sinabi, Kung ano mang binabalak mo, matakot ka sa Diyos. Wika ni Saul. Matapos yon, nagbasa pa ito ng verso sa harap ni Carlos na siya namang ikinagulat nito. Sir, ano po bang ginagawa niyo? Ba't niyo po ako dinadasalan ng ganyan? Hindi naman po ako masamang tao Wika ni Carlos. Saglit na patigil sa paghinga si Saul. Tinitigan niya sa mata si Carlos. Nakita niyang napakaseryoso ngunit nakakaawa itong tignan. Biglang nakaramdam ng hiya si Saul sa ginawa niya. Napaupo ito sa mahabang upuan, kasabay ng paghingi ng pasensya. Tumabi naman sa kanya si Carlos. Sinabi nitong naramdaman niya ang presensya ng binitawang katagat, nagtataka siya kung bakit sa kanya ito pinapatama. Sir, napapansin kong may kakaibang hinala kayo sa akin Pasensya na Ganito lang talaga ako kapag napapasyal sa lugar. Tinatago ko kasi ang gamit ko para hindi makabati ng ibang may tangan Ang totoo sir, kaya ako sumama rito. Dahil na rin kay Jeff. Pero sir, sana kung ano mang marinig mo, sa'yo na lang. Matagal na akong nagmamasid sa kanya sir Gusto ko lang naman na hindi siya makapanakit ng tao. Wika ni Carlos. Hindi na ito nagsalita pa. Ito naman ang siyang pinagtaka ni Saul. Tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin na mga sandaling yon. Naguguluhan ang binata sa mga nangyayari. Maraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya makuha ang ibig ipahiwatig ni Carlos. Papasok na sana ng bahay si Carlos, pero pinigilan niya ito dahil gusto niya pang kausapin ang lalaki. Ano ba talaga? Hindi kita maintindihan Wika ni Saul. Hindi ko kayang sabihin sa'yo sir At baka magkagulo pa. Tsaka baka naririnig niya tayo. Wika ni Carlos. Ay, mas lalo mo lang pinapagulo ang isip ko Carlos Ano mang kinakatakutan mo? Isa Diyos mo yan. Manalig ka kahit may tangan ka pa. Wika ni Saul. Nagpalingalinga sa buong paligid si Carlos. Ilang sandali pa, muli na itong tumabi sa pag-upo kay Saul. Inakala ko na walang balak na masama si Jeff Gumagawa siya ng bagay na hindi kaaya-aya. Ito din ang nag-udyok sa akin para sumama sa lugar na to. Isa siyang aswang sir. At daladala niya ang langis na pangyanggaw. Hindi alam ni Jeff na may kaalaman ako.
Tinatago ko eh. Kung napansin nyo kanina, hindi ako kumain ng luto niya. Natatakot ako na baka hinaluan niya ito ng yanggaw eh. Pero wala naman pala. Matapos kasi, kumuha ako ng kapirasong ulam at inunasyonan ko. Normal at walang halong pangyanggaw. Kaya todo ang bantay ko sa kanya, sir. Sa oras na magkamali siya ng galaw, titirahin ko na siya. Pagpapaliwanag ni Carlos. Nanindig ang balahibo ni Saul na mga sandaling yun. Nakita niya na habang bumabiyahe sila, may hawak si Jeff na garapa. May kakaibang amoy pa ito at malamang ito ang sinasabi ni Carlos na yanggaw. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Ang siyang inaasam ko napalitan na matinding kilabot. Naway, proteksyonan niyo po ako, Ama. Wika ni Saul sa sarili. Muli namang nagsalita si Carlos. Ayon dito, masdan lamang ang kinikilos ni Jeff at huwag magpapahalata. Tsaka sir, si Jeff ngayon naroon sa Pangpang. Nasisigurado kong pinapalakas niya ang karga. Dahil angat ang buwan sa mga sandaling to. Nga pala sir, malakas ang Biblia at isa itong lehitimong gamit na hindi na kinakailangan pa ng Latin. Kaso, ang problema sir, may kaalaman din ng mga elemento at matagal na nilang napaghandaan ng mga katagas sa libro. Maniwala man kayo sa hindi sir, kailangan pa rin na may tangan at sandata pangontra sa mga aswang upang patayin to. Lahat sir, galing sa kalikasan at hindi nakataga ng Panginoon, kundi mga sandatang pinagkaloob niya sa tao ang kailangan. Katulad nito. Wika ni Carlos, sabay pakita ng tangan na itim na medalyon at pilak na punyan. Nanlaki ang mga mata ni Saul. Umanga ito sa mga nalalaman mula kay Carlos. Malalim pala ang kaalaman nito na mas mataas pa kesa sa kanya. Ngunit hindi niya gusto ang mga nangyayari. Sa kabila ng mga inaasahang kaligayahan, naging kababalaghan pa ang naganap. Pagka-uwi ni Jeff halos hating gabi na. Gising pa si Saul dahil inaantay niya ito. Kalmado lamang si Jeff. Binati pa si Saul at sinabihang bakit hindi pa ito natutulog. Ngumiti lamang si Saul at sumagot ito ng hindi pa inaantok. Sinundan niya ng tingin si Jeff at nang dumaan ito sa harapan, nakaamoy ang binata ng mabaho. Yun bang amoy na pinaghalong panghi at nabubulok na kung anong hayop. Tapos medyo makintab pa ang balat na tila nagpahid ng langis. Napagtanto ni Saul, totoo ang mga sinabi ni Carlos. Napaisip siya kung anong gagawin. Kukumprontahin niya ba ito o hahayaan na lamang at magantay? Ngunit binabagabag ang isip ni Saul na mga sandaling yun. Baka may mangyari na at doon pa siya kikilos. Kaya naman, kinaumagahan nilapitan niya ito habang naninigarilyo sa pangpang. Ngunit, alam ko ang laman ng isipan mo. At kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy. Dahil ito pa ang magiging dahilan kung bakit ka mapapahamak. Bungad nito sa kanya habang nakatalikod. Kinabahan si Saul na mga sandaling yun. Tila alam na ni Jeff ang gagawin. Kukumprontahin na sana niya ito at aabisuhan. Ngunit naunahan na siya ng lalaki. Kaya naman, hindi na nakapagsalita si Saul. Yung tapang ng paglapit niya kay Jeff, napalitan ito ng matinding pagkatakot. Nagpalingalinga siya sa paligid. Walang ibang tao kung hindi sila lamang dalawa. Hindi na mapakali si Saul na mga sandaling yun. Umarap sa kanya si Jeff.
Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Muli pang nagsalita. Ayon kay Jeff, wag na itong manghimasok dahil hindi magugustuhan ni Saul ang mangyayari sa kanya. Matapos yon, dumiretso na ito sa paglakad pabalik ng tahanan ni Luis. Medyo nabati ang simpatya ni Saul at uminit ang tenga nito. Pero tiniis na lamang hanggang sa dumating ang tanghali. Nagtipon sila sa malaking lamesa habang kumakain. Hindi inaalis ni Saul ang tingin kay Jeff. Naroon ito sa kanto ng bahay. Nakatingin sa malayo at magkasalubong ang kilay. Sumaglit siya ng tingin kay Carlos. Sumisimple din ito ng tingin kay Jeff. Matapos makakain ay bigla na lamang nagpaalam si Jeff. Naaalis at babalik na ng Cebu. Nabigla naman si Luis. Maging ang kapatid nitong babae na kasintahan ni Jeff. Natanong nila ito kung anong dahilan. Ngunit sinabi nito na may nakalimutan lamang na gawain at kinakailangan niyang tapusin ito. Habang si Saul at Carlos naman, nagkatitigan sa isa't isa. Hanggang sa umalis nga si Jeff. Ihahatid pa sana ni Luis ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Jeff na may bisita at ayon muna ang pagtuunan ng pansin. Sumabat naman si Carlos at sinabi nitong uuwi na siya. Ngunit sinabi ni Jeff na wag na. Ilaan na lamang muna ang oras sa pamamasyal. Hindi na nagsalita pa si Carlos. Tumango lamang ito at ilang sandali lang ay lumikas na ng lugar si Jeff. Kinahapunan. Lumapit si Carlos kay Saul. Sobrang balisa ang muka at halatang nag-aalala. Sir, iba ang kutob ko. May binabalak si Jeff at malamang ikaw ang tumbok niya. Nagkausap kasi kami. Todo pagkukunwari naman ako. Pero nasabi niyang nagkaalitan daw kayo sa pangpang eh. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi niya. Pero pakialamero ka daw eh. Alam ko ang takbo ng isipan niya, sir. Kaya mag-iingat ka. Pero huwag kang mag-alala. Narito lang ako. Pagpapaliwanag ni Carlos. Nag-init ang tenga ni Saul. Sa halip na matakot, sinabihan niya pa si Carlos na hindi siya matutulog magdamag. Aantayin niya sa labas si Jeff. Yun nga ang nangyari. Nang mga sandaling ito gabi na at may iba ng bisita sa bahay nila Luis. Mga taga-ibang isla din. Tutulong ito sa pag-aasikaso dahil bukas ay pesta na. Inabisuhan naman ni Carlos si Saul na wag nang ituloy ang binabalak. Sa halip ay umiwas na lamang ito. Nakaramdam naman ng pagtataka si Saul kung bakit alam ni Jeff na alam niya ang katauhan nito. Alam mo kasi sir, malakas ang pakiramdam at pandinig ng mga aswang eh. Yung mga binitawan mong kataga, naramdaman niya yun. Kaya nga todo ingat ako pero mapilit ka pa rin eh. Sana itinago na lang natin at antayin gumawa siya ng hindi kaaya-aya para may ebidensya ako. Wika ni Carlos. Tumango naman si Saul ngunit sinabi ni Carlos na bukas ay uuwi na din siya. Naghabilin pa ito na mag-iingat si Saul. Tignan natin kung babalik nga. Maraming salamat sa abiso ha. Wika ni Saul. Nagpunta ito sa pangpang. Kahit medyo kinakabahan, nilabanan niya ito. Naupo sa nakahilerang bato sa gilid ng bangin. Walang tigil sa pagmamasid sa buong paligid at paulit-ulit na nagdadasal. Ilang sandali lang. Nakaramdam ng alinsangan sa paligid si Saul. Napakunot ang muka. Kasabay nito ang pagbaho ng amoy. Pamilyar sa kanya ang bahong ito't galing kay Jeff.
Walang dalang sandata si Saul na mga sandaling yun, maliban sa Biblia at matinding pananampalataya sa Amang Diyos. Tumayo siya at hinarap ang masukal na lugar. Nakarinig kasi ito ng kaluskos mula doon. Lumabas ka na. Magpakita ka sa akin. Hindi ko gusto ang mga nagtatago. Matapang na wika ni Saul. Ilang sandali pa nakakita siya ng maitim na imahe. Nakadapa ito sa damuhan. Nagpapalipat-lipat ng pwesto. May dalang flashlight si Saul kaya inilawan niya ito. Maniwala man kayo sa hindi. Nakita ni Saul ang napakapangit na nilalang. Nakahubot-hubad. Buhaghag ang buhok at kumikislap ang nanlilisik na mga mata habang tinatamaan ng liwanag mula sa ilaw. Jesus ko po, gabayan niyo sana ako. Wika ni Saul sa sarili. Paulit-ulit siyang nagdadasal habang nilalapitan ang nilalang. Umaatras naman ito ngunit sobrang bagsik at umaamba ng pag-atake. Umaangil pa na parang naipit na pusa. Hanggang sa hindi inaasahang mapatid ang paa ni Saul sa nakaumbok na bato. Dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba. Nabitawan pa niya ang dalang flashlight. Dito na niya nakita na mabilis na gumagapang palapit sa kanya ang aswang. Kagad bumalikwas ang binata ngunit naabutan siya nito. Dinaganan at paulit-ulit na pinagkakalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Makapal naman ang suot niyang jacket kaya ang kamay lamang niya ang nasugatan. Hanggang sa niyakap ito ni Saul at gumulong sila sa lupa. Kasabay nito gumaganti siya ng suntok sa tagiliran. Naririnig niya ang ungol ngunit hindi siya binibitawan nito. Hanggang sa nakagat ang kamay. Kaya sinuntok niya ito sa muka. Paulit-ulit subalit hindi alintana ng aswang. Nagiging sagabal ang buhok nito dahil pumapasok sa kanyang bibig at mga mata. Dito na sumigaw si Saul. Ngunit napakahirap ng sitwasyon. Naiipit siya sa masukal na damuhan habang sinasakal ng aswang. Hanggang sa nakarinig siya ng malakas na kalabog. Kasabay nito ang pagbitaw ng aswang sa kanya. Animal ka. Sabi ko na nga ba tumatalo ka ng kakilala eh. Matagal na kitang inaabangan, Jeff. Sobrang ilap mo kaya nag-antay talaga ako ng pagkakataon. Ngayon, hindi ka na makakatakas pa. Wika ni Carlos. Inatake niya ito gamit ang pilak na punyal. Napadaing ng malakas ang aswang. Habang yung sugat naman ito ay tila umuusok. Hanggang sa biglang nagsalita ito. Tama na. Hindi naman ako namiminsala. Kung hindi ako pinapakailaman. Isa ka palang may tangan, Carlos. Kaya pala. Wika ng aswang. Anong hindi namiminsala? Akala mo yata hindi nakakarating sa akin ang balitang panggagambala ng isang aswang sa lungsod. Sigurado akong ikaw yon. At ito ang dahilan kaya ako nakamasid sa'yo. Tsaka ano? Ha? Alam kong may binabalak kang yang gawin ng nobya mo. Walang hiya kang aswang ka. Siguro kung tatay ko pa ang nakaharap mo, matagal ka ng patay. Wika ni Carlos. Inundayan niya muli ng hataw si Jeff hanggang sa manghina ito at bumagsak sa lupa. Dito na tinapakan ni Carlos ang leeg ng aswang. Muling hinugot ang pilak na patalim sa lagayan. Nakita ni Saul kung paano tinanggal ni Carlos ang kwintas ni Jeff. Bigla na lang itong nagbalik sa anyong tao. Umiiyak at nagmamakaawang wag siyang patayin. Dito na nakaramdam ng awa si Saul.
pinapatigil na nito si Carlos sa ginagawa. Carlos, tao din naman siya. Siguradong hindi niya gusto ang nangyayari sa kanya. Pakawalan mo na lang. Wika ni Saul. Sir, hindi to titigil hanggat hindi nakakapaghiganti. Bueno, o sige, pakakawalan kita. Pero sa oras na makita kita sa lungsod at nalaman kong may ginagawa ka pang pamiminsala, tutuluyan na kita. Animal ka. Matagal mo na akong pinagtitimpe. Wika ni Carlos. Kagad namang napatakbo si Jeff palayo hanggang sa maglaho ito sa dilim. Papalis na sana sa lugar ang dalawa. Ngunit nagulat na lamang nang muling bumalik si Jeff. Inatake nito si Saul at nasugatan. Kaya wala nang nagawa si Carlos. Mabilis nitong hinugot ang punyal. Inatake si Jeff at tinagpas ang ulo gamit ito. Sugatan man si Saul, kahit papano ay nakaramdam pa din ito ng awa sa bangkay ng aswang. Wala itong ibang ginawa kundi alaya na lang ng dasal ang labi nito. Sobrang namangha si Saul sa taglay na katapangan ni Carlos. Inakala niyang napakasimple lang pero ang bangis pala nito sa elemento. Lumapit sa kanya si Carlos at inalalayan siya sa pagtayo. Sinabihan din siya nito na huwag ipaalam sa pamilya ni Luis ang mga nangyari. Hanggat maaari, sir. Sa'yo na lang lahat ng nakita mo. Besta pa naman bukas at baka umantong ito sa hindi magandang tagpo eh. Lalo na sa kaibigan mong si Luis. Dagdag ni Carlos. Napatango naman si Saul at kagad silang umuwi ng tahanan. Nilagyan ng medyas ni Saul ang kamay upang hindi mapansin ang sugat. Matapos ang piyesta, umuwi na si Saul kasama si Carlos. Naging malapit sila sa isa't isa. Sa katunayan, nagkaroon ng interes si Saul na matutunan ang mga kaalaman ni Carlos. Napapadalas na rin ang pagbisita niya sa bahay nito at nalaman niya din kung saan nangungupahan si Jeff. Ngunit matapos ang isang buwan na pagpapabalik-balik ni Saul sa tahanan ni Carlos, bigla na lamang itong nawala. Wala na din ang mga kagamitan nito sa tinutuluyan. Nakaramdam ng lungkot ang binata. Ngunit inisip na lamang na baka may ibang misyon lamang itong ginagawa. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa din alam ni Saul kung nasa na nga ba ang kaibigan. Ni wala itong sulat o kahit anong balita sa kanya. Ngunit patuloy lamang siya sa pagdarasal na sana buhay at nasa maayos na kalagayan ang kaibigang manunugis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Burnok. Walang eksaktong taon. Negros Occidental. Tubong Negros itong si Burnok. Ang nag-iisang anak na mag-asawang itago na lang natin sa pangalang Hilda. At dating kilalang antingero na si Mang Nigo. Piniling magbagong buhay ng ama at mas tinuon ang sarili sa pagsasaka para sa ikabubuhay ng pamilya. Salat man sa buhay, nairaos nila ang pag-aaral ni Burnok sa kolehiyo. Kahit mabisyo at mabarkada ang binata, sinika pa rin itong makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinalad na makakuha ng lisensya sa pagtuturo dahil hindi man lamang ito makapasa sa board exam. Paano ka makakapasa? Hindi mo naman sineseryoso ang pagkuha ng aralin. Anak, yan lang nga may pagmamalaki natin. Pasalamat kami ng nanay mo at kahit papano
nakapagtapos ka sa pag-aaral. Wika ni Tatay Nigo. Tay, hindi naman po ako nagmamadali. Hayaan niyo po, maghahanap na muna ako ng trabaho habang naghihintay ng susunod na board exam. Tay, patawad po kung nabigo ko po kayo ha. Tugon ni Borno. Ayos lang naman yan anak. Ang samin lang ng tatay mo. Sayang ang taon kung matatambay ka lang dito. Pero may tiwala naman kami sa'yo. Saka may edad na kami ng tatay mo. Ang gusto lang namin maayos ka kung sakaling mawala kami. Kainam kung maiba ang direksyon mo. Lalo pat pagsasaka lang ang may papamana namin ng tatay mo. Wika ni Nanay Hilda. Nasa tamang gulang na ang binata upang makahanap ng trabahong kwalipikado para sa kanya. Isang araw, habang may binibili sa isang gusali, nakita niya ang nakapaskil na papel sa gilid ng kahera. Naghahanap ang gusaling yun ng ahente na madidistino sa Iloilo. Kaya hindi na pinalagpas ng binata ang pagkakataon. Kinabukasan ay nagpasa kagad ito ng aplikasyon. Agaran itong binigyan ng kaukulang destinasyon kasama ang memo para sa gusaling papasukan. Anak, Iloilo ba ka mo? Saan ba sa Iloilo? Hindi ba pwedeng dito na lang para kahit papano maalalayang ka namin ng tatay mo? Anak, hindi mo kabisado ang lugar na yon. Alam mo namang madaming aswang doon. Bantog sa lugar ang pulis na nagngangalanggi mo. Maraming mga kwentong aswang natanyag sa lugar at marami nang nagpapatotoo. Wika ng ina. Hilda, mas maiging makalayag ang anak mo sa malalayong lugar nang mahanap niya ang sarili niyang kakayahan. Pero anak, hindi ka aalis hanggat wala kang mga pangontra. Mahirap na ang panahon ngayon. Hindi mo na malaman ang mga taong nakakasalamuha mo. Dagdag ni Tatay Nigo. Kinuha ng ama ang pinakaiingatang baul. Naglalaman ito ng sari-saring kagamitan. Pangontra hindi lamang sa aswang pati na rin sa masasamang elemento. Madalas itong gamitin ng ama noong antingero pa. Pero ni minsan ay hindi niya naituro sa anak dahil gusto ni Tatay Nigo na makapamuhay ng normal at walang kinakatakutan ang anak. Iba ang pagpapalaki ng mag-asawa kay Burnok. Ni minsan ay hindi nila ito nakitaan ng kahinaan, lalo pa kung may mga makalaban. Partikular sa mga nang-aagrabyado ng tao. Ibinigay ng ama sa anak ang isang habak at sinturong gawa sa makabuhay. Magagamit niya ang mga ito kahit nasa trabaho. Ang ganda naman po nitong sinturon, tay. Sino po bang may gawa nito? Bagay na bagay sa akin, oh. Saka hindi naman mahalata. Natatabunan ng suot kong pangitaas eh. Pasasalamat ni Burnok. O anak, pagkaingatan mo mga gamit na yan. Pamana pa yan ni Lolo Tagoy mo. Hindi ko na nagagamit at wala naman akong nakakaengkwentrong aswang dito sa lugar. Basta palagi mong tandaan, huwag kang magtitiwala kagad lalo sa mga hindi mo pa kakilala. Pakiiwasan mo na mga besyo pag malayo ka na sa amin ha. O kung dito, nagagawa pa naming alalayang ka. Pero pag malayo na kami, hindi ka na namin maaabot. Bili ni Tatay Nigo. Huwag po kayo mag-alala, tay. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Kayo na din po ang nagturo sa akin na maging matapang sa lahat ng bagay. Palagi ko po kaya yung tinatandaan. Tugon ni Burnok. Kinabukasan Lunes ng umaga. Maagang naghanda si Burnok. Inayos na niya ang mga gamit na dadalhin sa biyahe dahil didiretso na ito sa lugar mismo na papasukan. Halos mangiyak-ngiyak ang ina dahil sa unang pagkakataong malalayo ang anak.
Isinuot ni Burnok ang bigay ng ama, habang ang iba pang mga gamit ay binalot sa tela at nilagay sa bag. Ilang sandali lang, nasa gilid na siya ng daan at nag-antay ng masasakyan. Niyakap ng binata ang mga magulang sa huling pagkakataon bago sumakay ng bus. Umihip ng simpleng orasyon na pangproteksyon ang ama bago tuluyang makasakay ang anak. Mag-aalas 7 ng umaga nang makarating sa daungan patawid ng Iloilo. Nakaramdam ng halong kaba at kung anong mabigat na pakiramdam si Burnok, lalo pat bago sa kanya ang kapaligiran. Habang sakay ng bangka, nanalangin ang binata na sana'y maging maayos ang biyahe. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang biyahe hanggang sa makapasok sa gusaling pagtatrabahuhan. May sarili itong akomodasyon para sa mga empleyado, kaya hindi na nahirapan si Burnok na maghanap na matitirahan. Sagot din ang pagkain sa buong araw. Oh, bago ka? Pagbati kaibigan. Kung may kailangan ka pare, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin 5 tayong narito sa silid pero iba-iba ang oras ng pasok. Kaya medyo respetuhan lang sa oras ng pagpapahinga para hindi tayo magkaproblema Bati ng lalaking tawagin na lang natin sa pangalang Bricks. Oo naman, makakaasa ka pare. Saka maganda dito no? Matagal na ba kayo dito? Siya nga pala, medyo nahihirapan pa ako sa trabaho eh. Baka naman pwede nating magpaturo sa'yo. Tugon ni Burnok. Oo naman. Ako ang pinaka-senior dito. Huwag kang magalala. Aalalayan kita. Huwag ka lang mahihiyang magtanong sa mga bagay na nahihirapan ka Wika ni Bricks. Naging malapit ang binata kay Bricks. Hindi lang ito nakakatulong sa trabaho, kundi magaling din makisama. Kahit halata niya na hindi natutulog si Bricks sa gabi, ngunit kinabukasan pagdating sa trabaho ay tila wala itong pagod. Pero may napansin si Burnok sa kasama. Hindi ito sumasabay sa kanila kapag nakain. Sinasabi lang ni Bricks na meron siyang iniinom na gamot, kaya sinawalang bahala na lamang ito ni Burnok. Habang tumatagal, mas lalo niyang nakikilala ang mga katrabaho, lalo na si Bricks. Ang hindi lang niya maintindihan kung saan ito nagpupunta tuwing gabi at halos madaling araw na kung nakakauwi. May mga araw namang nakikita niya itong pulang-pula ang mga mata at napagkakamalang may sakit. Hanggang sa isang gabi, nagyaya ang isa sa mga kasama nilang uminom. Araw ng sahod, kaya gusto sana nitong lumabas. Ngunit dahil pagod sa trabaho, minabuti nilang sa loob na lamang ng tinutuluyan mag-inom. O Burnok, wag kang didikit yan kay Bricks Sa itsura pa lang yan, hindi na mapagkakatiwalaan Kung hindi mo napapansin, halos hindi nga yan nakikipag-usap sa amin maliban sa'yo. Saka, atin-atin lang to Aswang daw yan si Bricks. Wika ng isa sa mga katrabahong si Jojo. Paano mo naman nasabi? Di ba nga, kasama natin siya sa kwarto maging sa pagkain? Hindi naman siguro. Maliban na lang sa hindi ko siya nakikitang natutulog. Wala namang kakaiba sa kanya. Kung aswang yan, di sana matagal niya na tayong kinain. Wika ni Burnok. May kakwento ako sa'yo Huwag kang maingay. Usap-usapan noong nakaraan bago ka pa dumating. Yung pinalitan mo sa pwesto, palagi din niyang kasakasama. Tapos nagulat na lang kami isang araw. Hindi na nakabalik at ikaw na ang pumalit. Wika ni Jojo. Napahaba ang kwentuhan ng dalawa.
Biglang pumasok si Brex. Nagulat pa sila nung nakatitig ito ng masama na tila alam nito kung ano ang pinag-uusapan nila. Ngumiti si Burnok at nag-alok ng inumin sa kaharap. Akmang iaabot na sana niya ang baso. Ngunit umiwas si Brex. Nagpasalamat ito ngunit hindi man lamang inabot ang baso. Bagkus dumiretso sa kwarto para makapagpahinga. Nagkatinginan ang dalawa. Nagkibit balikat si Burnok at pinihit ang bentilador sa pinakamalakas. Pareho silang nakaramdam ng biglaang pag-alinsangan ng lugar. Minuto lamang ang nakalipas nang pumasok na din sila para matulog. 3 double bed ang nakapaikot sa loob ng silid kung saan sila natutulog. Nasa bandang gilid si Brex sa itaas ni Burnok. Kaya ramdam niya ang lahat ng kilos at kung bumaba man ang kasama. Mag-aalas 10 ng gabi. Lahat ng kasama ay mahimbing nang natutulog. Napakadilim na ng silid. Akmang babangon sana siya nang bigla niyang naramdaman ang pagbaba ni Brex. Nagkunwari itong tulog. Ngunit pinakikiramdaman ni Burnok kung ano ang gagawin ng kasama. Lumabas lang naman si Brex ng silid. Napaisip si Burnok na baka mali lang talaga ang iniisip ng mga kaibigan. Maya-maya pa, nakatulog na din ito at hindi na hinintay pang makabalik si Brex. Kinaumagahan, normal naman ang naging buhay ng lahat. Nag-agahan, sabay-sabay na pumasok. Malapit lang naman ang lugar na pinapasukan nila kaya hindi sila nahihirapan. Magkasabay na naglakad si Brex at Burnok nang bigla nitong inanyayahan ang kaibigan. Burnok, may gagawin ka ba sa linggo? Baka gusto mong pumasyal. Ilang buwan ka na dito ni hindi man lang kita nakitang nagala. Gusto mo sumama sa amin? Kaarawan ng tatay ko sa linggo eh. Gusto sana kitang imbitahin eh. Paanyaya ni Brex. Oo nga eh. Palagi tayong abala sa mga pinapadala eh. Saan ba yung sa inyo pare? Pwede natin sigurong isama yung iba nating kasamahan para masaya no? Tugon ni Burnok. Oo naman. Tanong natin kung sasama sila. Alam mo naman na may mga sariling lakad na mga yan tuwing linggo. Di ba nga, halos ikaw lang natitira sa silid natin. Basta, asahan kita sa linggo ah. O siya, sige na. Mauli na tayo. Kita na lang tayo sa bahay mamaya. Muling wika ni Brex. Parehas sila ng kumpanyang pinapasukan ngunit magkaibang departamento. Habang tinatanaw ang kaibigan na papasok sa kabilang pasilyo, naiwan naman siya na malalim ang iniisip kung tatanggi ba siya sa paanyaya ng kaibigan. Yan ang nasa utak niya hanggang sa matapos ang trabaho. Mga bandang 5:00 ng hapon. Kasabay ni Jojo ay dumaan muna sila sa palengke hindi naman kalayuan sa lugar. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang maikwento sa kasama ang patungkol sa paanyaya ni Brex. Nais na din sana itong yayaing sumama. Pre, umuwi kasi ako sa pamilya ko tuwing linggo eh. Alam mo na, yun lang ang oras na malalaan ko sa pamilya ko. Yayain mo si Reo, di kaya si Roldan. Pero sigurado kong hindi din sila sasama. Kagaya ko, may mga pamilya din silang inuuwian eh. Wika ni Jojo. Nag-aalangan nga ako pare. Parang masama yung kutob ko. Saka diba, nakwento nyo yung dati nyong kasama. Siya lang ang sinamahan at hindi na nakabalik. Tugon ni Burnok. Naku, wag mo nang isipin yun. Baka kaya hindi na bumalik yun. Ayaw na sa trabaho natin. Palagi din kasi yung nagrereklamo sa pasahod eh. Kaya wag ka na mag-isip ng masama. Mabuti kang niyaya ka ni Brex eh. Para naman makagala ka sa lugar.
Marami magagandang pasyalan dito pare. Kaya maglibang ka lang hanggat nandito ka. Wika ni Jojo. Napatango na lamang si Burnok nang marinig na wala naman siyang dapat ikatakot. Bagkus, dapat na marunong din siyang makisama sa mga kaibigan. Pagkarating sa tinutuluyan, kinausap din niya ang iba pa nilang mga kasama ngunit kagaya ng sinabi ni Jojo, hindi ito makakasama. Hanggang sa napagpasyahan niya na siya na lamang ang sasama kay Briggs. Lumipas ang mga araw. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa dumating ang araw ng linggo. Maaga silang naghanda. Gamit ang maliit na bag ay binalot niya ang habak sa pamalit na damit. Pangdepensa lang sa maaaring makaengkwentro sa daan. Maging ang sinturon na makabuhay ay suot din ni Burnok. Alam niyang malaki ang maitutulong na mga gamit sa oras na malagay sa alanganin ang buhay. Sakay ng jeep papuntang Antique. Halos inabot sila ng 4 na oras sa pagbiyahe. Makalipas ang ilang oras ay maayos naman nilang narating ang bayan. Minuto lamang ang nakalipas nang naghanap ang kaibigan ng tricycle na masasakyan papunta sa bahay ni Briggs. Ang ganda pala ng lugar niyo pare. Parang kagaya din sa amin eh. Yun nga lang, may mga dinaanan pa tayo mga tulay. Malayo pa ba tayo? Tanong ni Burnok. Malapit na. Manong driver, ibaba mo na lang kami sa gilid ng pilapil ha. Hindi na din po makakapasok ang tricycle dahil maliit lang po ang lugar. Tugon ni Briggs. Sigurado ba kayo na dito na kayo bababa? O siya, sige na mga iho ha. Mag-iingat kayong dalawa. Lalo na ikaw. Wika ng driver. Habang nakatitig kay Burnok. Napatango na lamang ito. Ilang sandali lang ay umalis na ang tricycle. Nagsimula ng tahakin ng dalawa ang daan papunta sa tahanan ng kaibigan. Halos walang kabahayan sa lugar. Sa paglalarawan ni Burnok, ang lugar ay tila hindi dinadayo ng mga tao. Napapalibutan ito na matataas na talahib na hindi man lamang pinagkaabalahang gapasin. Bagkus, tila sinadya itong patubuin upang maitago ang lugar. Minuto lamang ang nakalipas nang namataan niya ang dalawang matanda. Lumabas ito sa isang lumang bahay kung saan sila papunta. May kalayuan pa ang mga ito nang sumigaw si Briggs. Nakangiti ang binata at sinasabi na yon ang kanyang mga magulang. Oh anak, kamusta ang biyahe ninyo? Nako, mukhang matipuno itong dala mo ah. Tsaka salamat ah, at hindi ka nakakalimot. Wika ng tatay ni Briggs na si Mang Noli. Oo naman tay. Makalimutan ko na po ang lahat. Huwag lang ang regalo ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po ha. Wika ni Briggs. Napatingin lang si Burnok sa mag-ama. Habang pinapakinggan ang usapan ng mga ito, nakangiti sila habang nakatingin kay Burnok. Patay mali siya lamang ang binata habang pinapakinggan ang mga katagang nanggagaling sa kaibigan. Ilang sandali pa, pinapasok na sila para makapagpahinga. Sa pagmamasid ni Burnok sa lugar, sobrang luma at may naaamoy siyang kakaiba. Hindi niya na ginawang ilinga pa ang mga mata dahil alam niyang hindi kaaya-aya ang loob nito. At para hindi mapahiya ang kaibigan sa kanya, tahimik lamang si Burnok habang papasok sa silid ni Briggs. O pare, dito ka lang muna. Magpahinga ka na dyan at may aayusin lang kami sa labas. Nagugutom ka na ba? Gusto mo na ang mainom? Kung anong kailangan mo, tawagin mo lang ako ha? Wika ni Briggs.
O sige pare, ayos lang naman ako eh. Matutulog na lang muna ako at mamaya na lang tayo kumain. Tugon ni Burnok. Ilang sandali pa lumabas na ang kaibigan. Sinarado niya ang pinto at nag-ayos ng mga gamit. Nagbihis ito at akma sa nang hihiga na. Nang marinig ni Burnok na may mga nagsidatingang mga tao. Naririnig niyang nagtutuksuhan pa ang mga ito habang may inaayos na kung ano sa labas. Dala ng pagod na isa na niyang matulog. Ngunit nawala ang antok ng binata nang marinig niya na sinambit ng kaibigan ang pangalan. Napalakas ang boses nito, hindi kalayuan sa silid na kinaroroonan. Hanggang sa nakarinig siya ng mga pag-angil. Nilinga ng binata ang mga mata. Naghanap ng pwedeng silipan hanggang sa nasipat ang saradong bintana. Madali naman itong mabuksan dahil lubid lamang yon na nakatali. Gawa lang din ito sa kawayan kaya nagawa niyang mabutasan ng bahagya. Sinikap niyang matignan ng labas. Mag-aalauna pa lang ng tanghali na mga oras na yon. Sa pagmamasid ni Burnok sa lugar, hindi masyadong maabot ng paningin ang kinaroroonan ng mga ito dahil iba ang sentro ng butas. Naririnig niya lang pero hindi nakikita. Ilang sandali pa habang pinagmamasdan ang labas, biglang dumaan ang malalaking aso. Hindi niya ito napansin kanina dahil nakatuon ang isip sa kaibigan. Biglang nakaramdam si Burnok na matinding takot. Nang masipat ang mahabang pangil na mga ito na alam niyang hindi karaniwan. Bumalik ang binata sa higaan at nag-isip ng pwedeng gawin. Pinakalma ang sarili. Niluwagan ang sinturong gawa sa pinatuyong makabuhay at sinukbit sa tagiliran ang habak. Panigurado lamang na makakalaban siya sa kung anuman ang binabalak ng kaibigan at pamilya nito. Nag-ayos na siya at lakas loob na lumabas ng silid. Nasipat niyang may mga nakalatag na lamesa at mga galon ng lambanog. Ilang sandali lang, nakita siya ng kaibigan at nakangiti itong humarap sa kanya. O pare, akala ko matutulog ka. Pero hindi na bale. Halika't ipapakilala kita sa mga tiyuhin ko. Mga kapatid ito ng tatay ko. Umiinom ka, di ba? Tara pare, upo ka lang muna dito. Wika ni Brex. Ilang minuto pa, may dumaan na malaking aso sa kanyang harapan. Napagtanto ni Burnok na alaga pala yun ng pamilya ni Brex. At hindi niya napansin nang pumasok sila. Naiiya ako pare. Buong angkan nyo yata yung bisita ngayon ah. Sayang at hindi sumama yung ibang mga kasama natin oh. Sana mas masaya kung nandito sila. Wika ni Burnok. Ayos lang yun pare. Ikaw lang naman talaga ang gusto kong isama eh. Halika, tumagay ka muna. O tanggero, ang tagay. Kay bagal nyo naman eh. Nasa na ba yung mga baso? Tugon ni Brex. Wala pang tama si Burnok na mga oras na yon. Ngunit kakaiba na ang tingin ng mga nakapalibot sa kanya. Iniabot kay Burnok ang baso at hindi naman ito nagdalawang isip na inumin bilang pakikisama sa angka ni Brex. Nagpalakpakan pa ang mga ito at sunod-sunod ang bigay na tagay sa kanya. Pakiramdam niya, gusto na ng mga itong madalian siyang malasing at halos isang galong lambanog ay siya lamang ang nakaubos. Hindi alam na mga kaharap na malakas talagang uminom ang binata. Napapansin niya na kahit nagbibiruan at nagtatawanan ang lahat, nakasentro pa rin ang atensyon nito kung kailan siya matutumba. Maya-maya pa, bigla itong tinawag ng kalikasan sa dami ng naubos. Nagpaalam muna ito sa kaharap na magbabanyo muna.
Itinuro naman ng kaibigan ang palikuran. Sa labas ito ng bahay kaya nakapagmasid pa sa paligid ang binata. Ilang sandali pa, pabalik na sana siya nang bigla niyang marinig sa hindi kalayuan ang pag-uusap ng mga kasama sa lamesa. Narinig niya na lalagyan na ng pampatulog ang baso dahil hindi naman ito nalalasing. Nasipat niya ding naglabas na sila ng malaking kawa. Habang pinagmamasdan ang galaw ng mga tao, napagtanto niya na meron talagang balak na masama ang mga ito sa kanya. Hanggang sa marinig niya mismo ang kaibigang naghahanda ng tapusin siya sa oras na bumalik ito galing sa palikuran. Nilingan niya ang paligid. Nakikita niya pa ang daan kaya hindi nagdalawang isip pa ang binatang tumakas sa lugar. Unti-unti niyang tinungo ang daanan nila ng kaibigan at kumaripas ng takbo. Hindi siya lumingon sa likuran. At ang nasa isip niya lamang na mga sandaling yun, makalayo sa lugar. Habang tumatakbo, narinig niya ang pagpulasan ng mga nilalang sa hindi kalayuan. Naririnig din niya ang mga sigaw at pag-angil. Minuto lang ang lumipas at nasa labas na siya ng lugar. May mga nakikita na siyang tao. Ngunit hindi niya nagawang humingi ng tulong dahil iniisip na aswang din ang mga nakikita. Napakahaba na ng tinakbo niya nang masipat ang tulay na dinaanan nila kanina. Dinerecho niya lang yun hanggang sa naabot ang bayan. Nakahinga naman ng maluwag si Bunok nang nakakita ng bus pabalik sa syudad. Sa isip-isip niya, hindi na siya babalik sa pinasukan. Dediretso nang pauwi ng Negros. Buti na lang at naayos niya ang sarili. Hindi niya nakalimutan ang pitaka. Ipinagpasalamat sa Diyos na maaga niyang napansin ang balak na mga nilalang. Sa awa ng Ama, nakauwi siya ng maayos sa kanila. Inisip niya na baka masundan siya ng mga aswang, kaya minabuti niyang abisuhan ang Ama. Naniwala naman ito sa kanya dahil naaamoy nito sa anak ang ginawang marka ng mga nilalang. Dahil may karanasan ang Ama bilang antingero at manggagamot, minabuti nitong lagyan ng malakas na proteksyon ang paligid ng tahanan maging ang anak. Nagpatawag pa ito ng magaling na albularyo upang mabura ang marka at tanda ng mga halimaw sa katawan ng binata. Magmula ng araw na yon, hindi na sinubukan pa ni Bunok na maghanap ng trabaho sa malayo. Sa kasalukuyan, ganap na itong guro sa eskwelahan, malapit lamang sa tahanan. Ngunit hindi pa rin niya makakalimutan ang karanasan sa katrabahong aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.